1 to 5 sa akin po yung Savior. Kung yun na po nakita ay maaari nyo lang naman. May isang lalaking nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbubuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito po sa 6. Mayroon nga roong anim na tatayang pato at ang ipinanganak ng laman ay sa laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan niya kayo ipanganak na uli. Humihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig niyo ang kanyang ugo, ngunit hindi niyo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Ngayon ang bawat pinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo sa kanyang sinabi, paano pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay nito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at aming nakikita at ang aming nakikita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Tayo po magsitawa at tayo po manalangin. Ama namin Diyos, may ibigin at makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa napakagandang araw na inyo po pinagkaloob sa amin. Salamat po na ikaw muli sa araw nito sa nagtipon sa iyong mga anak, Ama, sa bahay na lang ng ito upang kami po ay sama-sama magpuli sa iyong pangalan. Ama, sa aming pong servisyo sa umaga ito sa Bible study namin, Ama, sa Sunday School. Nawa, Ama, ay ikaw po ang sa pumatubay, kumalinga sa amin, Ama. Sa mga tagapakinig, Ama, ikaw po ang nawa, sa mga bigay na sapat na kapalimuhan, Ama, kaunawaan, upang higit, na magkaroon ng application, Ama, yung aming mga pag-aaral, sa aming mga buhay. At yun din, Ama, sa iyong itinayo, Ama, sa ito. Ikaw po nawa, sa mga bigay ng iyong mga salita, sa mga Ama, at pawang ng salita mo lang, Ama, upang ito'y maging lubos sa pagpapala sa bawat isa. Ama, sa aming pong mga kapatid na wala pa po sa aming piling sa umaga po. Dalangin namin naman na ito po mag-ingat sa kanila at sa kanila sa aming piling naman upang makasama namin sila mo rin. Kaya ito pagkagumpayan ng gawain ito, Ama, ay aming po ihahandog sa iyo at aming inaako na mayroon sa kagumpayan ng mga bagay. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang memory verse po natin ay matatagpuan dito sa 3:7 nandiyan. Sabi po dito, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan nga kayo ipanganak muli. Ang ating po objective, ang ating aim para sa topic na ito ay para bigyang emphasis, yung necessity o yung pangangailangan ng bawat isa na ipanganak muli para makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Bilang introduction po, sabi po dito, sa mga nagdaang panahon ay meron ng nag-exist na yung pag-worship sa iba't ibang anyo. Merong mga pagano na nag-worship at meron din mga nag-worship kay Kristo. Sabi nga dito, maging si Abel at si Cain ay nagsamba sa Panginoon o nag-worship. Pero sabi gano'n, hindi naging katanggap-tanggap yung ating Cain sa Kanya. Bakit? Kasi
hindi wala sa puso yung kanyang paghandog. Hindi nasa puso niya yung maghandog sa Panginoon to glorify His name. Parang kumbaga sa kanya kasi kung makikita natin yung inalay ni Abel doon ay yung best ng kanya. Samantalang yung kay Cain ay yung inalay niya, hindi yung best niya. Ganon din sa buhay ng tao, ganon din sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Nagiging unacceptable o nagiging walang halaga yung pagsamba na yung gagawin kung ikaw ay nagsasamba lamang upang masabi na nagsasamba ka. Iba ito sa gawin na kung ikaw ay magsasamba at nasa puso mo talaga na mag-exalt o mag-glorify yung pangalan ng ating Panginoon. Sabi dito, much false worship and pagan ideas came after Nimrod's wife and others tried to make him God. Diba? After building the first Babylon, the people then started building tower, trying to make their own way to heaven. Ito. Hindi na sila na-satisfied doon sa Diyos na meron sila. Naghangad sila. Parang nagkaroon ng self-proclamation bilang sila yung mga Diyos. Nagkaroon ng sariling paraan yung tao upang abutin yung kalangitan, di ba? Ito nga yung sinasabing tower, di ba? Tower of Babel. Sabi po dito sa Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinakasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mga mangmang nilang mga puso ay pinagbibili. Sabi po dito sa susunod, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil ito'y ang karumihan ng mga bita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa pakalayan upang alisan sila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila ay nagsisisamba at naglilingkod sa nilalang ay sa lumalang na siya pinupuri magpakailanman siya nawa. Dito makikita natin yung existence ng false worship, no? Na kung saan yung mga tao nagkaroon, ito yung way ng mga Tagalog, na nagkaroon sila ng iba't ibang Diyos na kung saan ito yung kanilang sinasamba. Sabi pa nga dito, yung kahit nakikilala nila yung ating Diyos, kahit nakikilala nila, kumbaga, tinatanggap nila na nag-exist yung ating Panginoon, mayroon pa rin silang sariling pamamaraan o mayroon silang sariling Diyos na sinasamba. Sabi nga dito, nagkaroon sila ng yung ibon, yung hayop na may apat na paa. Kumbaga nagkaroon sila ng na imbis na sambahin nila yung lumalang sa mga bagay na yun, sa mga hayop na yun, mas pinili pa nilang sambahin yung mga bagay na yun. Ganun din po sa buhay ng tao. Marami sa atin ngayon na nag-exist, naniniwala na sinasabi na naniniwala akong may Diyos. Sigurado akong may Diyos, sabi niya ganyan, no? Pero sa kanyang sarili, iba pa rin yung ginagawa niya. Kahit alam niya na mayroong Diyos na nakatingin sa kanya, kahit alam niya, sinasabi niya na ipagpasa Diyos na lang natin, ang Diyos ang nakakaalam ng kasalanan. Diba? Kumbaga, nagiging bukang bibig na lang namumutawi na lang sa bibig ng tao yung salitang Diyos Pero, yung bagay, yung pag-worship, yung pananampalataya doon sa sinasabi ng Diyos, wala na. Nagiging doon na yung focus niya doon sa mga material na bagay o doon sa mga bagay na nag-exist sa kanyang harapan, na sinasabi na natin. God is a spirit and they
they sought must worship Him in spirit and in truth. Diba? Ito yung karapat-dapat na sinasabing pagsamba eh. Dahil ang ating Panginoon ay Espiritu at katotohanan, dapat tayo ay magsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na matatagpuan natin dito sa mundo ko. Ibig sabihin, ito yung pinakaiwatig nito na wala ang Panginoon sa mga rebulto, wala ang ating Panginoon sa anumang bagay na gawa ng tao, kundi nag-exist ang Panginoon in His own ways. Magpasimula na po tayo dito sa ating meditation, dito po sa John 3:1. Kung sino man po pala yung mayroong katanungan, masusog ay naaniya ko po kayo na tumayo, malaya po kayong magsalita at sabihin niyo inyong mga mukha. Sabi po dito sa 3:1, may isang lalaki nga sa Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Si Nicodemus po, kung matatanda natin, kung babalikan natin yung history, sabi dito, he was naturally known as a religious leader. Ibig sabihin, kilala siya bilang isang relihiyosong tao na sabi nga dito, teacher siya eh, di ba? Nagtuturo na rin siya. Hindi siya isa sa mga Pariseo, tapos sabi dito, but a member of Sanhedrin, the council of 70 most outstanding Jews. Diba? Nabibilang sa doon sa mga pinakamagagaling, pinakamatataas. Ibig sabihin, pinaka-intellectual na tao ng panahon iyon. Tapos po, sabi dito ngayon, of the three prominent societies of Judaism at the time of Christ, Pharisees, Sadducees, and Essenes, the Pharisees were by far the most influential. Paul tells us they were the straightest sect of the various religious groups, of the most straight. Makikita natin dito na sinasabi, no? Nung panahon iyon, mayroong tatlong leading na religious groups. Ito yung mga Pariseo, mga Sadduceo, at saka yung mga SNS, sabi dito. Pero yung mga pinaka-popular, o yung sabi dito, pinaka-straight yung turo, ay yung mga Pariseo. Ibig sabihin, kumbaga yung katuruan nila is by the book talaga. Nakabasa sila sa libro. Pero kung ano natin sa ating buhay ngayon, di ba? Kung magiging bookish yung tao, yung knowledge natin is magiging limited lang doon sa kayang ibigay ng aklat. No? Kaya, kung mapapansin natin, nagiging makitid yung pag-isip ng tao na masyadong nakabase sa aklat. Kasi ang magiging pagtingin niya na lamang ay kung ano yung nasa aklat, yun lamang yung totoo. At kung outside na doon sa aklat, ibig sabihin, mali na. Ganun yung mga Pariseo, ganun yung mga naging kaugalian ng mga Pariseo noong panahon yun, di ba? Naging sila yung mayroon silang mga matang mapamuna. Nakita nila yung lahat ng kumalian ng kanilang kapwa. Di ba? Sila yung mga tao na madalas na nakikipag-debate ng panahon iyon dahil sa pananampalataya. Dahil para sa kanila, kung ano yung pinananampalatayanan namin na alam namin na katotohanan, ngunit ito ay hindi nyo ginagawa, kayo ay nasa maling daan. Yun yung kanilang pananampalataya. Yun yung kanilang nagiging, kumbaga hindi na kasi, wala na silang aim na ituro sa iba, kundi na ang nasa kanila na unahin, nagiging judgmental sila ng mga tao nung panahon ngayon. Although sinasabi dito, they were the straightest sect of the various religious groups. The most strict. Pinaka-striktong grupo. Ibig sabihin, nasa kanila talaga yung application ng panahon iyon. Si Nicodemus, nung lumapit sa ating Panginoon, diba? Belong siya, sabi dito, he was not only a Pharisee, hindi lamang sa Pariseo, but also a
solidly, di ba? Ibig sabihin, hindi lamang sa striktong tao by means ng pananampalataya, kundi isa pa siya doon sa mga pinaka-intellectual na tao doon sa grupong yun. Di ba? Kung isipin natin, ano pa yung kung sa kasukatan ng kaalaman ng tao, ano pa ba yung hindi nalalaman ng tao nito ukol sa Biblia na kailangan niya itanong sa Panginoon? Di ba? Ganun yung maiisip ng ibang mga nakapaligid eh. Pero sabi nga natin, kahit gaano kaalaman mayroon yung tao, ito ay kamangmangan lamang sa harap ng ating Panginoon. Kahit gaano knowledge yung meron ka, sabi nga not an inch na magiging malapit ka sa Panginoon, na hindi yung kaalaman mo bilang tao yung maglalapit sa iyo sa ating Panginoon. Diba? Hindi yung katalinuhan mo eh. Kaya sabi dito ngayon, kahit anong pagmamagaling, di ba? Sabi nga kanina, kahit anong pagmamagaling ng tao, sa harap ng ating Panginoon, kamangmangan lamang to. Kaya di ba meron dong verse na sinabi niyang ganoon? Sinabi ng ating Panginoon, na ano pat ikaw ay guro, ngunit ito'y hindi mo napakakalaman. Diba? Kumbaga, sa ating konteksto bilang mga mananampalataya, or for instance na lang sa mga tao, sa isang guro, di ba parang sa isang teacher, isang napakalaking dagok sa kanya na mayroon siyang bagay na hindi alam, na alam ng estudyante niya at itatanong sa kanya tapos hindi niya alam. Na kung tutuusin, yung topic na itinanong sa kanya ng kanyang estudyante ay yun mismo yung major niya. Diba? Parang nakakahiya ito eh. Nakaka-insulto. So pinapakita ko dito na hindi sa katalinuhan ng tao, hindi yung kakayanan ng tao yung maglalapit sa kanya sa Panginoon. Hindi yung katalinuhan niya yung magdadala sa kanya doon sa glory na mayroon yung ating Panginoon. Sino po yung mayroong mga susunod na katanungan po? Maaari po kayong kumain. Nung nakita niya si Cordero, bakit kaya nilapitan niya yung Panginoon at tinanong siya ng bagay niya? Ano daw po yung nakita ni Nicodemo sa ating Panginoon, bakit siya lumapit upang itanong yung mga bagay na yun? Sino po nais sumagot? Gandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon na tayo magkasama-sama. Unang pagkakataon na makasama ko kayo sa linggo. Kasi nung Biyernes nakasama ko na yung iba. Purihin ang ating Panginoon sa ating topic pinag-aaralan. At ito yung umpisa, ang basic at kinakailangan na malaman ng tao. Si Nicodemo ay isang guro, matalino, hindi lamang matalino, kundi kasama pa sa mga prominenteng tao sa kanilang samahan. Kumbaga, talagang pamunahin. Pero makita natin na siya'y nagtanong. Matalino din siya talaga. Kasi nagtanong siya sa nakakaalam ng kanyang kawalan. Ano yung nakikita niya na wala sa kanya. Mayroon siyang sa kanyang puso na nakikita na wala pa sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng biruin niyo sikreto pa siyang nagtanong sa Panginoon. Gabi, nagpunta siya. Maring nahihiya rin siya. Pero talagang nasa kanyang puso na maalaman kung ano yung kailangan niya
sa kanyang buhay na hindi niya maarap kung ano talaga yung kailangan pa niya. Kaya makita natin, at sabi nga ni Kuya Daniel, yung katalinuhan ng tao ay hindi sapat upang masabing tayo na ay nasa Panginoon. Ang kinakailangan na mangyari sa buhay ng tao ay siya ay may panganak ng muli. Siya ay maligtas mula sa kasalanan. Nagtanong siya sa ating Panginoon dahil nakita niya, alam niya na siya yung may sasagot. Kasi hindi lang naman yung unang first time niya marinig ang pangalan ng Jesus. Naririnig na niya. Meron na siyang knowledge about Jesus. No? Kung ano yung mga gawa niya. Di ba tinawag pa niya guro? Diba? Pero guro siya. Di ba? At tinawag niya ang ating Panginoon na guro. Kaya alam niya, no, na mayroong kakaiba sa Panginoon na wala sa iba o kahit sa mga kasama nila o sa mga masigit pang tao na kung titignan ng ating Panginoon nga ay hindi naman siya simple na siyang tao. Pero talagang kapag nag-uusap ang ating Panginoon dahil siya ay anak ng Diyos, mayroong authority. Kaya yun ang aking may pag-activity. Ano lang po natin, no? Ay yung tanong ni Tito Rudy, sabi po niya kung bakit daw lumapit, yung reason kung bakit lumapit si Nicodemo sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin dito sa previous chapter, nung araw po ng Paskwa, nung dumating yung ating Panginoon, nagsalita po siya ng mga matalinghagang bagay at maraming tao yung nanampalataya at sumunod sa kanya. Maaari po ito rin yung isa sa mga reason na nag-consult kay Nicodemos kung parang na-intriga siya. Bakit kaya maraming nananampalataya sa kanya? Bakit kaya maraming lumalapit sa kanya? At saka sabi nga dito kung dito po sa susunod nating meditation, sabi dito, alam niya na yung ating Panginoon ay isang guro na nanggaling sa ating Panginoon. Na si Jesus, na si Jesus ay nanggaling, isang guro na nanggaling sa ating Panginoon. Yun po yung nakita niya talaga eh. Kumbaga, sa application po nito bilang sa ating mga tao, kung ikaw ay tunay na naghahanap ng liwanag, sabi niya ganun, God will meet you halfway. Ipapakita niya sa iyo ito. Hindi niya ito itatago eh. Laging ipapakita niya sa iyo yung liwanag para sundin mo. Ganun din po yung nangyari kay Nicodemo. Dahil na parang kumbaga nauuhaw siya sa katotohanan, ito ipinakita sa kanya ng Panginoon kung ano yung katotohanan. Diba? Kung naghahanap ka ng kasagutan, ipapakita sa iyo ng Panginoon yung kasagutan. Meron pa po bang mga karagdagang susok o mga katanungan pa po doon sa una? Si Tatay Tato. Balik kasi ang para sa iyo ng mga panahon na yun, mayroon din silang mga panahon na sumasangka sa Diyos-Diyosan. Hindi, bagaman sila sinasabing pinaka-straight na religion ng panahon na yun, may panahon na nakakiringin sila sa paniniwala katulad ng paniniwala ng karamihan. Nung marinig yung mga pahayag ng ating Panginoon na ang Diyos sa Espiritu at mga pangangailangan ng isang kaligtasan, doon talaga namang si Nicodemo. Sa isang pangkaraniwan, kahit na pinakamatas na anong relihiyon, kung ikay talagang naghahanap ng katotohanan, hindi ka matatahimik pagka narinig mo ang katotohanan, hanapin at hanapin mo, gagawa ka ng paraan. Kaya si Nicodemo, sa panahon na yun, bagamat kahihiyan para sa kanya magtanong, kasi isa siya pinakamatas na ano eh. Kaya sa gabi siya nakipagkita sa ating Panginoon para hindi mahayag yung kanyang kakulangan. Pero naandun talagang pagnanasa makahanap siya ng katotohanan.
nga po yung mga narinig natin. Si Nicodemo, isa siya sa mga kilalang mga tao noon na nag-aral ng mga mga doctrine na mga to eh. Ngayon, si Nicodemo, ako'y naniniwala na kaya siya lumapit sa ating Panginoon. Dahil doon pa lang sa mga naririnig niya tungkol kay Jesus, mayroon na siyang pananampalataya. Kasi hindi yun siya lalapit. Kahit tayo naman eh, di ba? Pag alam naman natin na mas walang alam sa atin, kunyari kahit sa eskwelahan eh, tatanungin mo pa yung alam mo hindi naman marunong, hindi talaga mapapahama. Siyempre, doon ka magtatanong sa alam mong pwedeng tumulong sa'yo, di ba ba? Kaya nga si Nicodemo, alam niya ba naman guro siya, mayroong longingness sa puso niya. Alam niyo yung tanong niya, patungkol sa pagiging, naririnig na niya yung born again experience, ipanganak na ulit. Pero sa kanyang pagiging prominenteng tao, hindi talaga maabot. Kasi materially yung, alam niya ang tao, kapag material ang kanyang kaisipan, hindi niya napag-unawa yung mga bagay na spiritual. Kaya tignan mo, kung itutuloy mo yung kwento niya. Nung sinabi ng Panginoon, di ba, material pa rin yung nasa isip niya. Kaya hindi niya pwedeng i-apply yung sa kanyang dulo doon sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Kaya ganyan ang mga tao eh. Kaya lumapit siya sa Panginoon, ayaw din niya, ma-pride din siya. Ayaw din niya na malaman ng mga tao na araw pupunta siya. Makikita siya ng mga mga tinuturuan nila eh, bakit ito? Pupunta niya Panginoon na ni Mary and Martha na karpintero. Maano siya, maano yung kanyang pride. Kaya gabi, siguro nung nakatulog na, wala na yung mga naglihing siyang pumunta sa Panginoon. Para hindi nila malaman na siya man ay mayroong pangangailangan din sa Diyos. Kaya yun yung nakita ko. Kaya siya lumapit yung tanong ni Brother Rudy, kaya lumapit siya sa Panginoon. Mayroon siyang pananampalataya sa kanyang puso na yung kanyang willingness, yung kanyang pangangailangan ay kayang tugunan ng ating Panginoon. Ang aking nakita naman dito ay si Nicodemo. Interesado siya sa about pakinggan of God. Sa kanyang karanasan, naisip niya hindi pa ako kabilang dito sa sinasabi ng ating Panginoon na makaharaan ng Diyos. Kaya dumating sa puso niya na paano ba akong kabilang dito sa pamilya dito ng Diyos. Kaya nilapitan niya yung Panginoon kasi sa kanyang pagiging guro, hindi niya karanasan talaga na yung kasama siya talaga sa pamilya ng Panginoon. Dahil sa narinig niya pa ang aral ng Panginoon, kaya naging interesado siya para siya makabilang sa pamilya ng ito. Meron pa po ba mga susok sa katanungan? Kung wala na po, magpatuloy na po tayo dito sa Pico. Sabi po dito, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginawa maliban sa kung tumasa kanya ang Diyos. Doon pinaliwanag yung reason kung bakit lumapit si Nicodemo sa kanya. Pero sabi dito sa ating meditations, what difference does it make, diba? Kung malalaman mo kung bakit siya lumapit o hindi mahalaga yun. Ang importante dito, lumapit siya sa ating Panginoon. Dahil nalalaman niya na kaya punan ng ating Panginoon yung kakulangan na meron siya. Yung paghahanap na hinahanap niya, kayang ibigay ng ating Panginoon. Sabi dito ngayon, millions today do not know where their teachers came from. Many teachers are false prophets. Diba? Kasi kung mapapansin natin ngayon, maraming tao yung nagsisianib sa iba't ibang sekta ng mga relihiyon na kumbaga para umanig lamang sila dito for benefits, maaaring naniniwala silang maliligtas sila, pero hindi nila alam kung saan ang galing ang kanilang guro. Hindi nila alam kung sino yung tumatayo doon, kung ano yung intentions, kung ano yung agendas ng tao tumatayo sa kalagitnaan nila. Kaya sabi dito marami, sabi nga millions, yung nadadaya na napupunta o nananampalataya sila doon sa pinaniniwalaan nila na mayroong kaligtasan sila matatagpuan. Pero wala naman. Kaya ito dapat isang napakalaking pasasalamat para sa atin na mapabilang sa iglesia ng ating Panginoon na hindi tayo nadaya
na naramdaman natin sa ating mga puso, na yung ating yung mga salita na ating naririnig ay hindi galing sa tao. Ito ay galing sa Panginoon. Yes. Sapagkat nararamdaman natin sa ating puso. Sabi nga dito ganun, sabi pa dito ganun, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa na mga tanda na iyong ginawa maliban kung sumasa kami ang Diyos. Diba? Mararamdaman mo na kung yung taong iyon ay in service para sa ating Panginoon o kung yung taong iyon ay may agendas para lamang sa kanyang sarili. No? So, sabi dito ganun, ang importante dito, sabi ganun, hindi yung dahilan kung bakit lumapit si Nicodemo, kundi ang importante ay lumapit siya sa ating Panginoon, knowing na ang ating Panginoon ay matutugunan yung kanyang pangangailangan. Kaya bilang mga Kristiyano, ganun din po yung application nito sa ating mga buhay. Importante po na alam natin na lumapit tayo sa Panginoon dahil alam natin na ang ating Panginoon yung magiging answer o yung magiging sense of completeness para sa atin. Hindi tayo lumapit sa ating Panginoon for reasons na kumbaga para makasama ko yung tao nito, lalapit ako sa Panginoon. Hindi. Dapat maging straightforward yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat maging aim natin o dapat maging center natin sa pagsamba sa ating Panginoon yung para sa Kanya, yung glorification ng Kanyang pangalan. Diba? Wala nang ibang purpose. Alisin mo lahat ng purpose, hindi para sa success ng buhay mo, hindi para sa kung kaninong tao kung ba't ka nagsasamba. Nagsasamba ka sa ating Panginoon dahil mahal mo ang ating Panginoon, dahil alam mo na nasa Kanya yung kaligtasan. Yun ang importante, alam mo. Diba? Meron pa po bang mga susog at saka katanungan dito sa second natin na meditation? Kung wala po, magpatuloy po tayo dito sa 3.3 hanggang, sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi dito ng pag-aalaman ng ating Panginoon yung spiritual na kalagayan ng Nicodemo. And sabi, so it goes na kahit sa sino mang tao na narito ngayon, alam ng ating Panginoon yung kalagayan natin spiritual. And he wasted no time in getting to the need of this man. I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. This statement is also understood as a man must be born from above. And this is important for the Jews supposed every baptized proselyte had a new birth, for they held that the Gentile who became a proselyte like a child newborn. The born again experience was not obtained by water baptism. The experience Jesus spoke of was from above by the power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ito literal na pagsabi na born again. Hindi ito yung nakabasa sa kaalaman ng tao eh. Kung makikita natin dito sa mga susunod na verses, di ba? Yung pananampalataya ng Nicodemo, o yung paniniwala niya doon sinasabing born again, ikaw ay babalik ulit doon sa mother's womb mo, sa pinagmulan mo, sa sinapupunan ng iyong ina. At ilalabas ka niya ulit, doon mo mararanasan yung born again experience. Yun yung kanyang paniniwala. Which is maliwanag na itinuturo sa atin, o lagi natin naririnig, na itong born again ay hindi religion o hindi isang sekta yung magiging born again. So sa mga Bible data natin, hindi natin ilalagay na born again. Di ba? Sabi dito, it is an experience from above. Sa panganakan mula sa itaas. Di ba? Ibig sabihin mayroong paggawa ng banal na espiritu na mangyayari. Ibig sabihin, pag sinabi natin newborn, ano yung qualities ng isang bata na bagong panganak lamang? Diba? Ibig sabihin siya ay tawag nito, pure.
ba? Malinis. Kasi wala pang bahid ng kamalian sa batang ito. Ganon din bilang sa mga tao, bilang sa mga ating mga mananampalataya. Na tayo ay makaranas ng experience na ito ay yung paraan ng ating Panginoon upang ipanganak tayo muli sa kanyang iglesia bilang sa kanyang pamilya. Kumbaga ito na yung part kung saan inadapt tayo ng ating Panginoon. Na ipanganak tayo hindi na sa bilang pamilya dito ng ating mundo. Kasi sabi nga nila, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung mga pinapakita mong ginagawa mo, maaaring ito yung ginagawa ng pamilya mo. Same goes dito sa ating mundo. Kung yung mga ginagawa mo ay waste pa, ng mga o kaparaanan pa ng kamunduhan, nung sanlibutan, yung ginagawa mo, ikaw ay pamilya pa ng sanlibutan ito. Hindi ka makabilang doon sa pamilya ng ating Diyos. Sabi ganun, kung mararanasan mo yung born again experience, ito na yung kung saan naipapanganak ka sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, magkakaroon ka muling maibabalik sa iyo yung qualities na mayroon yung ating Diyos. Diba? Yung purity na mayroon yung ating Panginoon, yun yung mapapasa iyo bilang born again Christian. No? Sino po yung mayroon ka mga suso at saka katanungan dito sa line po? May ano lang po ako parang kasi po nung bata po ako, kasi di ba po yung pinag-aaralan niya. Narinig ko din ang po, every 2 years old. 5 po. Narinig ko na din po yan, yung about kay Nicodemo. Tapos parang tumanin din po siya sa puso ko na yung katalinuhan ng sanglibutan. Magkaiba po talaga siya sa spiritual. Kaya nung mula bata pa po ako, ang feeling ko po talaga sa mga Kristiyano na matatapat, yung talagang nagpapatuloy po sa Panginoon, mga matatalino po. At iba rin po yung perception ko tungkol sa matalinuhan ng sanglibutan na yung, kunyari po sa pag-aaral, yun. Magkaiba po siya sa spiritual. Kaya talagang nakakaman din po ako sa mga Kristiyano na talagang nakain po nila. Kasi mayroon po talagang itinihin yung salita ng ating Panginoon. Kung literal po siya, kaya kailangan po talaga yung tulong ng Panginoon para maintindihan po yung mga spiritual na bagay. Kaya nung bata po ako, yung mga Kristiyano po talagang nagtatapat sa Panginoon na sinusunod po yung kahit pinakamaliit na utos ng Panginoon. Doon po talaga ako nahahawan. Kaya hanggang ngayon din po ay talagang nahahawan po ako sa mga Kristiyano. Tunay nga po no, na sabi nga ni Sister Noemi, iba po yung kaalaman ng tao sa kaalaman ng ating Panginoon. So kung yung mga tao ngayon na i-erase o na itataas yung kanilang pangalan ayon sa kanilang kaalaman, kumbaga ito yung higit, para kumbaga higit na nagbibigay ng chance sa tao na magpalayo sa ating Panginoon. Kasi hindi yung pangalan ng ating Panginoon na i-exalt. Kumbaga, kung nagiging naitataas yung pangalan ng tao nito, umaasa siya na yung mga bagay na kanyang natatamo ay natatamo niya sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Na ibang-iba na malayo-malayo sa kaalaman ng mga bilang mga Kristiyano. Dahil iniisip natin, bilang mga Kristiyano, iniisip natin na tayo'y walang kayang gawin sa harapan ng ating Panginoon. Tayo'y mga tao na walang kaya na gawin kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon. Maaaring hindi natin malagpasan yung mga pagsubok na darating kung wala yung ating Panginoon. Dahil sabi nga natin, bilang mga Kristiyano dapat hindi maalis sa atin yung dependency natin sa ating Panginoon. Dapat lagi pa rin tayo nakadepende sa kakayanan ng ating Panginoon, hindi sa ating kakayanan. Kaya nga kung mapapansin natin sa ating mga dalangin, diba, lagi natin binabanggit na ang Panginoon ang tumulong sa atin upang mapagtagumpayan yung mga dumarating. Diba?
satisfy lamang ng needs na ito ay yung ating Panginoon. Dumako na po tayo dito sa susunod. Sabi dito sa 3:4, sinabi sa kanya ni Nicodemo paano may papanganak ang tao kung siya ay matanda na, makapapasok baga siya bilang ikalawang sakyan ng kanyang ina at ipanganak. Ito lang po yung understanding na sinasabi natin. Yung understanding ng tao. Kasi bilang mga tao, hindi natin maiaalis sa mga tao na wala sa ating Panginoon na ang nagiging importante sa kanila ay yung kanilang 5 senses. Kung ano yung kanilang nakikita, naaamoy, kung ano yung kanilang nakahawakan, kung ano yung kanilang nalalasahan, kung ano yung kanilang naririnig. Diba? Ito yung nagiging importante sa buhay ng mga taong wala sa ating Panginoon. Nawawalan sila ng pagpapahalaga doon sa mga bagay na espiritual. Which is kung iisipin natin, sabi natin, our spirits is eternal. Walang katapusan. Mas papahalagahan mo ba? Sabi nga, ang buhay ng tao ay para ka lamang damo na pagdakay, diba? Nawawala. Nalalanta. Ganun yung buhay ng tao kung isipin natin, no? Na kung ang pagpapahalaga dapat natin ay nakatuon doon sa mga bagay na walang hanggan. In short, dapat yung focus natin doon sa spiritual na bagay. Dito pinakita yung habang-mangan ng tao compared doon sa kalaman ng ating Panginoon dito sa verse na ito, kung saan ang interpretation ni Nicodemo doon sa binanggit sa kanya ng Panginoon is very literal. Diba? Inisip niya na muli siyang magbabalik doon sa bahay bata ng kanyang ina. Kumbaga, inisipin mo mabuti, magagaling mo sa isang napakatalinong tao di ba? Napakatalinong tao na Nicodemo. Pero, yun yung naging interpretation niya sa sinabi ng ating Panginoon. Isa lamang itong patunay na yung kaalaman natin bilang tao ay hindi sufficient para mapag-alaman o maintindihan ang mga bagay na ukol spiritual. Kaya kung nais mo na magkaroon ng spiritual interpretation, ilapit mo yung sarili, kung magpalakasin mo yung spiritual mong buhay, mag-focus ka sa spiritual mong buhay, di ba? Paano mo maiintindihan yung mga spiritual na bagay kung yung mga mata mo ay nakaset doon sa material na bagay? Ito yung naisip pakita ng verse na ito na dapat tayo bilang mga tao, yung focus natin ay yung ating tingin bilang mga Kristiyano ay dapat nakaset na sa mga spiritual na bagay. Hindi na dito sa mga bagay na nakikita natin at nakahawakan. Diba? Sino po mayroong mga katanungan patungkol sa pang-apat nating meditation? Sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, maliban ng tao may panganak na muli, ay hindi niya makakita ang kaharian ng Diyos. So, hindi lamang sa kanya sinasabi yun, kundi talagang ito ay kinakailangan maganap sa bawat isa sa atin. Yung religion, sinasabi natin, na talagang hindi dahilan upang yun ay makapagligtas kayo. Ito ang kinakailangan maganap sa buhay ng bawat isa. May panganak siyang muli sa Espiritu. Bakit kinakailangan siyang may panganak na muli sa Espiritu? Kasi ang tao, dahil sa kasalanan, mamamatay siya. At kapag patay ka, wala kang relasyon sa Panginoon. So, kinakailangan mo na mabuhay na muli. At yun ang kinakailangan. Kita natin, no? Si Nicodemo talagang matalino, pero hindi niya napag-unawa, no? Pero niya nagtanong pa siya patungkol sa matanda na siya, tapos sasabihin niya, paano kung mapapanganak mo? Paano magkakasya pa siya ng aking nanay? Kung ganito na ako kalaki. Hindi niya mapag-unawa. Ganon din sa atin, kahit tayo na nakakalinig na ng salita ng Diyos, at kahit
marami yung iba na nagsasabing born again, hindi nila alam yung salitang ito. Kung paano nga ba sila naging born again. Marami ang tao na nagpiklaim ng Kristyano, pero sa kabila nito, yung karanasan ito ay hindi nila alam. Dahil hindi pa nila naranasan. Kaya salamat sa Panginoon, itinuturo sa atin. Kaya sa hindi pa nakaranas nito, sana, sabi ko ang katong Biyernes, magmadali tayo na magkaroon ng karanasan ito. Napakagandang puso-puno, no? Na kung iisipin natin bilang mga tao na dapat maranasan natin na may panganak muli sa ating Panginoon. Kasi sabi ng gano'n, di ba? Sabi ni ano ko lang muli yung sinabi ni Kuya Arthur kanina na yung tao, nung siya ay nagkasala, sabi, namatay siyang spiritual. So, kung namatay ka, meaning there's a need for you na mabuhay muli. Na iyon ay kakayanan lamang ng ating Panginoon na ibigay sa atin. Ibig sabihin, ang ating Panginoon lamang may kakayang ipanganak tayo muli. Ibig sabihin, mabuhay tayo muli spiritual, which is kung mabubuhay tayo muli spiritual, sabi nga, naroon na muli yung purity sa iyo. Diba? Naroon na muli yung kalinisan sa iyo. Diba? Si Nanay Mary ko. Kasi born again experience, nung bago pa ako sa Panginoon, pag nakakita ako ng mahabang damit, sabi ko, ako naging din siya, parang palang ako. Parang ganun kasi yung konsepto ng mga tao, marami kasi ka ng mabang buhok, nakalawin, ako naging din siya. Pero kung mga salamat sa Panginoon na dito, sa Iglesia ng Diyos, klaro ang turo na wala na yan, iyan ay hindi reliyon, kundi ito isang karanasan. Para din sa mga ito individual karanasan. Para din yung nagsisika, hindi mo pwede nagsisika, ligtas na rin yung mga anak. Hindi mo pwede born again ka, sabi ng iba, ay ang pamilya niyan born again. Individual yung karanasan ng tao na tumanggap sa ating Panginoon. Sabi ko nga, nung bago-bago pa ako, tinatanong ako, born again ka ba? Hindi ako makasagot kasi napakarami pang bagay ang hindi nabago sa buhay ko. Paano kung i-claim na born again ako? Kung nabago lang medyo nagabahaba ko ng damit kasi nakamilisket ako ng araw, medyo inabahan ko ang katulog. Pero sa totoo lang, ang puso ko talaga, marami pa hindi nababago sa akin. Kaya salamat ako lang yung wala sa mga ang mga Kristiyano tinuturo ng Panginoon maging matapat. Huwag natin i-claim na born again tayo kung hindi pa natin ito karanasan. Salamat sa Panginoon na dito sa Iglesia ng Diyos ay minsan ko lang sinasabi na walang Kristiyano na hindi pinanganak na muli talaga. Lalo yan, na hindi ko rin sabi Kristiyano ako, pero basta sinabi ko lang yan dahil nagpahaba ang damit mo, ang buhok mo, ay tapat ang ating puso, hindi natin pwedeng gawain ng Panginoon. Pag sinabi natin born again tayo, sana walang sumusunod o umukol sa ating konsensya. Diba? Kasi namin sa Panginoon na maniwala na tinuturo sa amin sa Iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga po, dito sa ating pag-aaral, si Nicodemo ay naging curious siya. Puro literal kasi yung introduction niya eh. Puro physical, ginawa na ng literal, panganak, tapos siyempre nababangag siya. Talagang kung minsan kapag yung mga bagay na spiritual, hindi mapagunawa ng tao eh. Hindi mapagunawa ng tao. Yung mga material, yung carnal mind na tao. Hindi nila napag-unawa yung mga bagay na spiritual. Pero ang maganda naman dito kay Nicodemo mga kapatid, nag-uusisa siya. Hindi niya yung unang sagot pa lang nahihiyan akong magtanong.
lower na yung kanyang yung kanyang dignidad kasi puro siya tapos parang pa siya. Pero ang nakikita ko sa kay Nicodemo, mababa din yung niya. Kasi nung hindi niya maintindihan yung kapanganakan muli, sabi niya, paano yun? Malaki na ako. Inisip-isip niya siguro yun, papasok pa ulit ako. Tinanong niya ulit sa Panginoon. Which alam niya na talagang kaya rin itong tulunan ng Diyos. Alam po ninyo sa atin, yung mga tao na, yung mga, alam mo minsan meron na silang religion, hindi talaga nila ma-explain yung patungkol sa born again, yung kaligtasan nila, layo-layo, yung kaligtasan. Ako ay nakras yung niluplano, nakaligtas ako, lumubog yung barko, nakaligtas ako, inagat ako ng aso, di ako namatay, naligtas ako, material, puro material. Physical. Kaya nga, sabi ng Panginoon, yung karunungan ng tao, pamamahanap sa Diyos. Kaya, sa panahon ito mga kapatid, talagang kailangan ng spiritual na tao ng Diyos para maunawaan ng mga materialistang tao yung kalooban ng ating Panginoon. Kailangan ng Diyos ng mga taong talagang nabubuhay sa Panginoon, spiritual na tao ng Diyos, para maipaliwanag kung ano talaga yung mga bagay na kahiwagaan na nauukol sa ating Panginoon. Dahil kailanman, kung yung mga taong ito ay hindi din naging karanasan itong sinasabi ng Panginoon, wala rin silang kapangyarihan para yung mga tao ay mabago ang buhay. Dahil material tingnan mo, napakaraming sekta ng religion, hindi nila alam yung daan ng kaligtasan kung paano talaga ang tao ay ma-born again. Born again ako, pero born again, sabi may narinig ako yan, born again. Pag hindi naman naging karanasan talaga na lubusang baguhin ng Diyos, ng Espiritu Santo yung kanilang puso. So malinaw po yun, no? Na dapat, bilang mga Kristiyano, dapat ito ay parang, ano na po dapat, para kumbaga ito ay factual na, it's a must, na dapat kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat karanasan natin ito bilang mga Kristiyano, na tayo ay naipanganak muli, no? Hindi natin maaaring angkinin o tawagin yung ating mga sarili ng mga Kristiyano kung hindi natin naranasan ito. Dumako na po tayo dito sa susunod sa spiritual birth po. Nadaanan natin po natin po kanina na nabanggit na rin po ni Brother Arthur na yung pinapatungkulan po dito ng ating Panginoon ng spiritual birth, malinaw na po ito, no? I-ano ko lang po yung verse dito na sa 1 Peter 1:23. Sabi po dito gano'n, ang literal water cleanses the flesh but does nothing for the soul. Diba? Kung magpapasin po natin sa mga baptism na mayroon yung mga, for instance, yung Catholic, bakit po daw nila, bakit daw po merong baptism o binyag yung mga bata kapag pinapanganak? Sabi sa akin ng isang kong kaibigan, noon, pinaliwanag niya sa akin tungkol sa baptism, na sabi niya, para daw, paglabas daw ng bata, malinis yung bata dun sa kasalanan, at pag lumaki siyang malinis. Pero kumustahin natin yung buhay ng mga batang na sinasabing binautismohan, no? Lumaki nga ba silang malinis o matuwid? Diba? Dito ay pinapakita, maliwanag na sinasabi nyo sa 1 Peter 1:23, sabi nga 1 Peter 1:23, sabi dito gano'n, yung tubig, nakakalinis lamang ito nung ating katawan. No? Pag hinugasan, maalis yung bacteria, maalis yung germs, pero hindi nito kayang linisin yung kaibuturan ng iyong puso. Hindi nito kayang linisin yung kaluluwa mo. Ano lamang yung mayroong kakayanahan na maglinis ng iyong puso, ng iyong kaluluwa? Ang ating Panginoon lamang, no? So meaning, hindi ka maaaring mabautismohan. Sabi nga nila, di ba, sa atin, napaka-importante rin ng water baptism dahil ito ay panlabas na pamumuo sa karanasan spiritual. No? Not unless you are born again, hindi ka maaaring bautismohan sa tubig. No? Kasi magiging walang kabulungan. Kung baga sabi nga nila, laro-laro lang eh. Wala sa atin yun.
we take spiritual things seriously. Diba? Dumako lang po tayo dito sa susunod. You must, sabi dito sa 3:7 and 8, sabi dito, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan ng ikaw ay ayo'y panganak muli. Humihilip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. No? Pinapakita dito, sabi dito gano'n, kung i-emphasize natin yung word na kinakailangan, di ba? It is a need, it is a must, sabi gano'n, na kailangan ikaw ay ipanganak muli. Di ba? Sabi nga natin kanina na mag-aaral na ito na kung ikaw ay magiging isang Kristiyano, kailangan maging karanasan mo ito na ipanganak ng muli sa Espiritu. Sabi pa dito sa 1 John 3, whosoever is born of God does not commit sin. Bakit? Diba? Sabi nga natin kung tayo ay magiging pamilya ng ating Panginoon, it follows na yung qualities niya ay magiging qualities mo na. Diba? Magiging yung kabutihan ng ating Panginoon nasa sa'yo na. Dahil sa hindi nagkakasala ang ating Panginoon, it follows na bilang Kristiyano, ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu, ibig sabihin ikaw ay hindi na nagkakasala. Malinaw po ba yun? Dito lang po tayo sa ating panghuli. Meron po bang susunod at katanungan? Dito na po tayo sa panghuli sa P9. Sabi po dito, sumagot sa likod na mo at sa kanyang sinabi, paano nangyari ang mga bagay na ito? Sabi dito, Jesus had explained how a person must be born again, yet Nicodemus did not understand, did not seem to understand. Passively being a Pharisee, his religion hindered him. But there comes a time when one must believe. No? Sabi nga dito, minsan, yung kakayanan natin o yung kaalaman, kakalimuhan natin bilang tao, hinahadlangan yung ating spiritual na buhay, hinahadlangan yung spiritual growth natin. Maaaring kasing naghahanap ka ng iba pang explanation o mas malalim na explanation doon sa sinasabi na eto na nga eh. Kumbaga, ipinapakita na nga sa'yo ng Panginoon na eto na yun eh. Kumbaga, ikaw bilang tao, naghahanap ka pa rin ng magsasatisfy ayon doon sa kaalaman mo bilang tao. Kasi hindi nagiging, sabi nga natin, hindi kailanman magtatagpo yung spiritual at saka material. Magkaibang bagay yan eh. Kaya dapat yung hindi maaaring punan ng mga material na bagay yung pangangailangan ng spiritual. Hindi maaaring masagot ng mga bagay na material yung mga katanungan mo sa spiritual. Kaya bilang mga tao, iset aside natin yung ating kaalaman, iset aside natin yung knowledge natin bilang tao. Kung mayroon ang katanungan sa ating mga puso ukol sa ating spiritual na pamumuhay, kundi hanapin natin yung kasagutan sa ating Panginoon. Huwag natin hanapin on our own, huwag natin iasa sa ating kakayanan. Kasi maaaring ito yung maging hadlang. Sabi nga dito, there will come a time that you must believe. Kailangan lang manampalataya ka. Huwag kang lumakad na naayon sa iyong nakikita. Sabi nga, do not walk by sight, walk by faith. Diba? Mas maging importante sa atin bilang mga Kristiyano yung pananampalataya natin. Diba? Ito yung pinapaniwagin nito kung ano na ito eh. Na dapat maging importante sa atin yung ating pamumuhay spiritual. Hindi yung mga bagay na natin sa lupa. Diba? Dapat, dito sa ating conclusion, Jesus told Nicodemus, you must be born again. So, the teachings of the new birth are among and most important in all the Bible. Sin brings death to the soul. It separates one from God. Malinaw kung pinapakita doon na yung kasalanan ay siyang naghihiwalay sa tao sa kalwalhatian ng ating Panginoon. And the only thing that you can do o ang maaari lamang kaparaanan upang ikaw ay mabuhay ng maguli, sabi ng ganun, ay mabuhay spiritual sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sabi, God, the source of life and starts them on the broad road
broad road of destruction. The way to get off the broad road and onto the straight narrow way is being born again. Being born again is the only way into the church. It's the only way to get your name into the Lamb's book. Maliwanag po yun, no? Na ito lamang, kaparaanan ito, na maipanganak muli. Sabi dito, pinakamahalagang aral sa Biblia na matatagpuan natin ay yung maipanganak na muli. Kaya nawa kung ano yung pagpapahalaga na ipinapakita ng Biblia, na may ganoon din yung pagpapahalagang ibigay natin tungkol sa aral na ito. Huwag nawa itong maging simpleng kaalaman lamang sa ating bilang mga Kristiyano, yung pagiging born again. No? Hindi lamang nawa ito maging religion na isinusulat sa biodata. Bilang panghuli na po, conclusion, huwag nais na ipakita nung pinag-aaralan natin ito. No? Na yung pagiging born again is an essential part of being a Christian. It's necessary. Di ba? It is necessary for you bago ka matawag ng isang Kristiyano na maipanganak muli. Maliwanag po ba yung pagiging ipanganak ng muli? Maliwanag po ba yung turong ito na ito po ay hindi literal? No? Maliwanag po ito? Kung meron pa pong mga susok o katanungan, maaari po kayo. Kung wala na po ay alam ko kung ang Panginoon ang siyang tumulong sa atin upang higit natin maalaman o upang higit natin mabatid yung kanyang mga salita. Kaya hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Tayo na po yung manalangin sa pagkuro at ng ating Sunday School. Pangungunahan po tayo ni Tita Jen. Maraming Diyos na manalang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa mga namin ito. Sa inyo po kasama sa amin, na aral namin Diyos. Salamat po, Ama, sa mga tulong na pinagkalog niyo sa bawat sa amin. Sa mga liwanag din po na ibigay niyo patuloy sa amin. Ako paano na ipanganak na muli ang namin Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay niyo ng mga pagpapalang spiritual sa bawat sa amin na namin Diyos sa mga hamon. Patuloy na gawain sa umagang ito, patuloy namin kahilingan ng Santo Espiritu. Isama niyo po sa aming palagay namin ng Diyos. Sa ito, pagkakong ito, alam po namin na may tagumpay ang gawain ito dahil katuloy ang minigli sa pangalan po ng mga anak na si Jesus. Panginoon sa ating natapos na pag-aaral ng pinagpala sa umaga ito sa lingay. Amen. Salamat sa Panginoon. At sa ating papatuloy muli po tayong aawit, ating pong buksan ang ating mga songbook sa page 28. Ang daan